Mga may Bible, buklatin po natin sa Ephesians 4:11 to 12. Okay? Ang oras po ay 10:41. Okay? And He Himself gave some to the apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and teachers for the equipping of the saints, for the work, the ministry, for the edifying of the body of Christ. Okay? Ang title po ng pag-aaralan po natin ay Takot. Pwede na po tayong po. So dito po yung mga attention po natin. I-prepare po natin yung puso po natin. Alisin po natin po yung mga disturbances sa ating isipan. Dahil si Diablo, kukunin niya isang butil na hasik sa daan. Kinukuha po ni Satanas kapag hindi po natin po naunawahan. Sa Biblia, ang salitang call or calling ay ginagamit kadalasan sa pasya ng Diyos para dalihin ang mga tao kay Kristo at maging kabahagi ng kanyang pagtubos sa sanlibutan. Sa Romans 1:6, sinabi po rito, you also are among them, called to belong to Jesus Christ. So tayo daw po ay mga tinawag para tayo po ay ma-identify na we belong to our Lord Jesus Christ. Kaya nga tayo po ay sumunod, tayo ay tumanggap sa Kanya. Tinatawag po tayo pong followers of our Lord Jesus Christ. Romans 8:28, and we know that all things work together for good for those who love God, who are called according to His purpose. Nandun na naman po yung called. Okay? So lahat po ng mga umiibig sa Diyos, they are called according to the purpose of God. Hindi tayo po tinawag para wala po tayo pong gagawin. Tinawag po tayo po ng Diyos para may gagawin tayo. Alam nga naman tatawagin ka, tapos wala namang iuutos po na gagawin. Diba? Kapag tinawag mo yung isang tao, halika nga. Diba may sasabihin ka, may tatanungin ka, may pagagawa ka sa Kanya. Kaya yun po yun. Okay? Tinawag po tayo po ng Diyos para may gawin po tayo. Okay? So ano pa? Since the start of Jesus' ministry and even before in the Old Testament, God has been calling His people to a diverse kinds of call. So tinawag po tayo since the start of the ministry of our Lord. May mga tinawag sa iba't ibang klase po ng pagtawag. Okay? Iba't iba. Alamin po natin po ngayon po yan. Ano ba yung ibang klase ng tawag? Unang tawag po sa atin ay the call to repentance. Okay? Sa Old Testament pa lamang, ang sabi na ng Diyos, 2 Chronicles 7:14, then if my people who are called by my name will humble themselves and I will pray and will seek my face and will turn from their evil ways, then I myself shall hear from heavens and I will forgive their sins and heal their lands. Ang meaning po ng repentance is to turning away from our evil ways. Okay? Turning away from our worldly ways or our selfish ways. At pagkatapos ng mag-turn po tayo doon po sa worldly ways o evil ways, ibig sabihin nag-about face po tayo. Okay? So nag-about face ka, halimbawa, ito po yung mundo. About face, umarap ka doon. Ibig sabihin, may susundan ka kaya ka nag-turn. Dati, you are following the worldly ways. Now, repentance means turning to the ways of our God, the ways of our Lord Jesus Christ. Kailangan, lahat po tayo pong mga tinawag ay sumunod po sa ating Panginoon. Hindi lang ang pagsabi na, Lord, patawarin mo ako tapos na. Kailangan sumunod po tayo sa Kanya. Matthew 4:17, from that time, Jesus began to preach, saying, repent. Tumalikod ka sa iyong mga kasalanan at sumunod ka sa akin, sabi ng Panginoon. Yun po yung meaning ng repent. For the kingdom of God is at hand. So, pinakaunang salita na sinabi po ng Panginoon sa kanyang ministry is repentance. Gayon po din si John the Baptist. Nung yung pinakaunang lumabas sa bibig po ni John the Baptist ay repentance. At maging si Peter, pagkatapos niyang mapuspos ng Holy Spirit,
Sa Acts 2:38, anong gagawin namin? Ang tanong nila sa verse 37. Acts 2:37. Sabi ni Peter, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ, and you will receive the gift of the Holy Spirit. So napaka-importante po ito. This is the first call to us. Okay, ano pa? The call to God to come under God's protection. Okay? Under God's protection. O, samahan na natin. And salvation. Kapag may protection, may salvation. Kasi yung mga Israelites, parati na lang silang tumatalikod sa Diyos. Parati na lang nilang nire-reject ang Diyos. Kaya sabi ni Jesus Christ, kaya nagsasalita siya bilang Diyos at hindi po bilang tao. Sabi ni Jesus Christ, "O Jerusalem, Jerusalem, the one who kills the prophets and stones those who are sent to her. How often I wanted to gather your children together as a hen gathers her chicks under her wings, but you were not willing." Grabe yung pananalita po ng ating pong Panginoon. Napaka-figurative at napaka-masustansya. How often I wanted to gather your children together as a hen gathers her chicks. Gusto kong, ito po inahalin tulad sa inahin sa kanyang mga inakay, na inilalagay po ng inahin yung kanyang mga sisiw doon sa ilalim ng kanyang pakpak para maproteksyonan po sila. So unless we are under the wings of our God, we will have no protection. Kaya wag po tayo pong umalis. Kung naiisip-isip po natin, kasi po ang kaisipan ay dumadaan po sa ere. Minsan, ayaw mong isipin, pero dumadaan sa ere. Di ba? Tumalikod na lang ako kaya. Wag na lang kaya akong umatin, kasi nasasaktan ako dun sa church. Di ba? Aalis na lang kaya ako, parang hindi tinutugon ng Diyos yung aking panalangin. Kapatid, pagsubok lamang yan. Yan ay pagsubok para, alam mo, natayuhan ang iyong pananampalataya. Itayo mo yung pananampalataya mo. Pasahan mo yung pagsubok. May natutunan ka, kaya may pagsubok. May narinig ka na lesson, kaya ang Diyos, binibigyan po tayo po lahat po ng pagsubok. Let us not go away from the wings of our Father. Kaya hindi tayo dapat po umalis po doon sa pakpak po ng Diyos. Dapat nandun po tayo sa ilalim po ng kanyang protection. Okay, number 3, the call to take rest. Okay, saan po ba natin makikita po yan? Exodus 20:8-10. Alam niyo na po ito. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shall thou labor and do all thy work, but the 7th day is the Sabbath of the Lord God, of thy God. In it thou shalt not do any work. Yan binabasa ko lang. In the Sabbath thou shalt not do any work. Sabat halimbawa, ay maglalaba kasi ako, ang tambak ng aking labahin. Tatawag ngayon si Pastora, "Sister, umatin ka." Ang tambak ng labahin ko, Pastora. Mag-uusap kami ng asawa ko ngayon kasi nasa abroad siya. Ang daming dahilan. Amen. Di matapos-tapos ang dahilan. Sabi rito, thou shalt not do any work. Remember the Sabbath day. Alalahanin mo. Ang meaning ng Sabbath is to stop from your work. Yan po yung meaning ng Sabbath. O sabi nung iba, Sabado. Tingnan natin kung Sabado. Wala naman silang kalendaryo. Nung ginawa ng Diyos, yung lahat po ng ginawa ng Diyos dito po sa mundo, and on the 7th day, sabi, wala namang kalendaryo pa. Wala pang Lunes, wala pang Martes, wala pang Sabado, wala pang Roman calendar, wala pang Julian calendar. Ang ibig sabihin niyan, kung ano yung pinalabas ng gobyerno na rest day, doon natin, we take the opportunity na mag-Sabbath day para sa Panginoon. Sa Middle East, galing po kami doon. Nung bago pa lamang ako rito, parating sinasabi ko Friday. Ngayon sanay na ako Sunday. Kaya sa Israel, Saturday po sila.
Kaya nakakamali po yung iba, sinasabi Sabado. Hindi po Sabado, wala kayong Julian calendar, wala pa kayong Roman calendar. Sinasabi nyo pa nga, kapag nagsamba ka ng Sunday, pupunta ka ng impyerno. Narinig nyo na yon? May nagsasabi ng ganon. Kasi nga daw, napaka-technical naman. O sila yung gumawa kasi ng kalendaryo sa Romans. Sun. Ano yung sun? S-U-N. Araw. Tapos day. O araw-araw. Di ba? Sa Tagalog, araw-araw yon. Kaya pag sinabi nyo, anong meaning ng Sunday? Araw-araw. Yan. Kasi yung meaning sa atin kasi ng sun, araw. Yung day, araw pa rin. Kaya araw-araw. Dapat pala, Sabat parati para yung Sabat natin is araw-araw. Noong dumating po si Jesus Christ, ano ngayon yung Sabbath day po natin? Ito, Mateo 11:28, Come unto me, all ye that labor and are heavily laden, and I will give you rest. Si Jesus Christ na po yung Sabbath po natin. Kasi kahit na halimbawa, linggo, kahit hindi ka umatin doon, nandun ka pa lang sa bahay, pero punong-puno ka ng problema, punong-puno ka ng sakit at karamdaman, punong-puno ka ng alalahanin, parang tila baga, pasan mo ang daigdig. Nakapahinga ka? Hindi. Kaya yung mga tao, napuspos po sila ng problema, puspos po sila ng alalahanin sa buhay, hindi na nila alam ang kanilang gagawin. Gusto nga nilang magpakamatay, sabi ni Jesus Christ, Come unto me, all of you that labor and heavily laden, and I will give you rest. Take my yoke. May yoke. Hindi ko na lang sinulat. May pamatok, may pasanin, sabi ng Panginoon. Hindi niya aalisin yung pasanin. Kaya lang, gagaan yung pasanin mo kapag kay Jesus Christ ka. Take my yoke, for my yoke is easy and light. Number 4 is the call to serve God, our Creator. Okay? Sa Old Testament, and now Israel, okay, and now children of God, pag sinabing Israel, what does the Lord thy God require of thee? Ano yung hinihingi ng Panginoon mo sa iyo, anak ng Diyos? Hinihingi ay, but to fear the Lord thy God, magkaroon ka ng takot sa Diyos, to walk in all His ways, not some of His ways, lumakad ka sa lahat ng pamamaraan na ng Diyos, at to love Him, and to serve the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul. We must serve the Lord thy God with all our hearts and with all our soul. He is God. Isip-isipin mo na lang, He created you. And that will be the reason in order for you to realize na kailangan paglingkuran mo siya. We must serve Him. Kalain mo, binigay niya yung kanyang buhay. Dapat wala po tayong kaligtasan. Hindi niya pinagkait yung kanyang buhay, pwede siyang umatras. Sabihin lang niya, hindi siya son of God. Pero hindi niya ginawa. Kasi magiging hindi tayo maaalis sa kapangyarihan po ng dyablo. Amen? Hindi tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Walang Lamb of God who takes away the sins of the world kapag hindi po siya namatay. So yun lamang, di ba? Dapat matututo pala tayong mag-isip, bakit ba ako maglilingkod sa Diyos? Halimbawa, hindi ka mapamalalim sa iyong pananampalataya. Bilangin mo na lang yung pagpapala mo. Number 1, nagising ako sa umaga. Number 2, may trabaho ako. Number 3, wala akong sakit. May sakit man ako, sipon at ubulang. Wala akong sakit na terminal. Hindi ako gagastos ng milyon, samantalang yung mga mayayaman, millions ang ginagastos nila sa ospital. May kapayapaan ako. May maayos akong pamilya. Di ba? Mayroon akong pananampalataya na kilala ko. Ang dami. Hindi ka na. Kompleto ang aking mga daliri. 10 mga dali. Yan. Di ba? Kompleto yung daliri natin. Ang daming pwedeng rason para maglingkod po tayo po sa Diyos. Luke 14:27, and whosoever does not bear his cross and come after me, he cannot be my disciple. We should be the disciple of God. We should come, we should follow our Lord Jesus Christ. Ang Panginoong Jesucristo, siya ay napakasipag nung nandito siya. Hindi siya nagpapahinga. Akalain ninyo, naglalakad po sila. Walang asfalto, walang simento. Galing ako ng Middle East.
Kapag naglakad ka doon sa disyerto, lulubog yung paa mo. Ang kapal-kapal po ng desert, ang kapal-kapal po ng alikabok. Kalahin mo nilalakad nila yon? Walang sasakyan, naglalakad sila, papunta silang Samaria, papunta silang, puro lakad ang kanilang ginagawa. When it comes to service, Jesus Christ is our example. Hindi niya ipinagkait ang kanyang paglilingkod. Amen? Naging tao siya para maging example natin po siya. So we must also follow Him. Kapag tayo'y tinawag para maligtas, kailangan tayo'y maging tagasunod o alagad ni Kristo Jesus. Kaya yung po yung meaning po ng disciple. Okay? Tagasunod. Ano yung meaning ng disciple? Tagasunod. Okay? Ang disipulo ni Jesus ay parte ng kanyang katawan. At ang bawat isa ay may dapat gampanang ministeryo sa iglesia ng Diyos. Okay? So, bawat isa daw po sa atin ay parte ng katawan po ni Jesus Christ. Okay? So, ibig sabihin, kung parte tayo ng katawan, may bibig, si Jesus Christ yung ulo, may bibig, okay? May kamay, may paa, di ba? Oh. Yung, sabi dito pala, okay, unang Korinto 12:18 to 21, datapwat ngayon inilagay ng Diyos ang bawat isa sa mga sangkap ng katawan ayon sa kanyang minagaling. Siya yung naglagay ng parts of the body according to His pleasure. Ayon sa kanyang minagaling. Okay, hindi ako. Si Jesus Christ. At kung ang lahat nga'y pawang isang sangkap, saan naroroon ang katawan? Okay? 20, datapwat, maraming mga sangkap nga. Ngunit iisa ang katawan, dami natin, oh. Pero isang body of Christ po tayo. Isang katawan tayo ni Jesus Christ. At hindi makapagsasabi ang mata sa kamay, hindi kita kinakailangan. At hindi rin ang ulo sa paa, mga paa, hindi ko kayo kailangan. Ibig sabihin, lahat sa atin ay importante para kumilos ang parte ng katawan ng Panginoon. Lahat po sa atin. Ay, tinuro ko na ito sa teacher's training seminar. Sabi ko sa kanila, maging yung kalingkingan. Bakit inilagay yung kalingkingan ng Diyos sa ating kamay? Ano sa tingin nyo? Ha? Isipin nyo na lamang, wala tayong kalingkingan. O di wala tayong pangkulangot. Kailangan naman ito yung pangkulangot mo. Di ba? Kaya may kalingkingan. Ang liit-liit na parte ng katawan, ang daming gamit. O di ba? O dito rin, pwede rin dito. Hindi naman, pag nagkakamot kayo ng tainga nyo, hindi naman ito yung ginagamit. Ito, mas maganda ito. Kuhang-kuha lahat. Ayan, no? At lalo na, mahaba pa yung kuko mo. Di ba? Di ba? Sinasabi ko sa inyo, lahat dito ay importante. May inilista ako mula sa Biblia. Okay. Hindi ko na inilagay po yung verses na mga ministry po sa church. Hindi ko na inilagay yung buong word. Ang nilagay ko na lang yung mga ministry. Okay? Yung sentence ay hindi ko na inilagay. So makikita nyo dyan kung saan kayo dyan. O kung saan ninyo gusto dyan na maging parte ng ministeryo. Sa 1 Corinthians 12:8 to 10, ito yung mga ministry na nakasabi. Delivering of message of wisdom and another delivering of message of knowledge. So ito yung mga nasa teaching ministry. Okay? Yung iba naman, gift of faith or ministry of healing. Okay, number 3 is the performance of miracle. Gift po yan. Wala pong dapat magmayabang. Gift of prophecy, nasasabi yung mangyayari sa hinaharap o sinasabi yung mangyayari sa hinaharap sa pamamagitan ng salita po ng Diyos. The discernment of spirits. Ako, may gift akong ganito eh. Okay? The gift of tongues. The interpretations of tongues. Okay? Tignan nyo kung ano yung mga kwan nyo dyan, ha? Romans 12, tayo naman, 4-8. Binanggit ulit, gift of prophecy. Okay, gift po yan. Okay? Gift of service, gift of helping. Dapat may helping ministry po tayo. Gift na ibinigay ng Diyos po yan. Pag sinabi pong helping, ito po yung parts of the body na kung saan
kumikilos yung kamay po ng Diyos. Tingnan nyo, napakatalino ng Diyos. Kapag wala ito, ito lang siya, 4 na daliri. O, 4. Wala ito. Di yung panghawak mo, mahirap. Hahawak ka ganito. Mahuhulog, di ba? O. So, ang tali-talino ng Diyos, na ipinilagay niya ito para yung panghawak mo ay mahigpit. Ang tali-talino ng Diyos, kinumpleto po tayo. Andiyan pa po ba tayo? O, kung ito ka, ay magpasalamat ka. Kapag ikaw ay kamay, magpasalamat ka sa Diyos. It's just a privilege to serve God. Pasalamat tayo sa Diyos. Amen. Walang maliit at walang malaki na ministry. Teaching, exhortation. Ito binanggit po lahat pag-exhortation is strongly encourage or urge someone to do something. Gift of giving. Gift po yan. Nandyan yan sa Romans 12:4-8. My gift of giving. Amen? Hindi ko na pagkakahabain po yan. Baka matisod pa kayo sa akin. Ayokong matisod sa inyo. Yung mga may gift of giving, wala silang sakit ng loob kapag nagbibigay po sila. Gift of leadership. Gift of showing mercy. Amen? Oh. Ano pa? Philippians 2:1. Giving words of encouragement in Christ. Giving comfort by providing care. Okay, mayroon kang pagmamahal, fellowshipping, friendly association. Ayan, si Brother Romji, ito siya okay? Ang dami niyang gift. Actually, isa lang ito na pinaka-prominent. Especially with people who shares one's interest, showing affection and mercy. Okay? So, lahat po yan ay importante. Tingnan mo kung saan ka dyan. I-contribute mo yan sa church para yung body of Christ ay gumalaw ng maayos. But there is still a second call, more urgent than the first. More distinct, mas kakaiba, more particular and more specific, and not everybody is called to this higher calling. So may tinatawag po na higher calling. Ano ba yung higher calling po na yan? Ephesians 4:11. And He Himself gave some to be apostles. Apostles are those who were sent out. Sila bahagi po yung gospel. Some prophets, nagsasabi ng mangyayari sa hinaharap. Kinakausap sila ng Diyos. Some evangelists, sila yung masipag na mag-evangelize para makasoluin, magdala sa church. Dalhin nila yung kaluluwa sa church. Mga pastors, sila yung nurture. Sila yung nag-nurture. Sila yung nag-aalaga until the full maturity of the sheep. Okay? Yung tupa. Sila ay lumago at sila rin ay maging kapaki-pakinabang. And teachers, those who are informing you about the Word of God are the teachers. Amen? Ito po yung higher calling. Kumbaga sa army, at may gera, ito po yung mga naka-frontliner. Okay? Naka-frontline. Ayan dyan na yung army ni Satanas. Gusto nyo? Kayo yung mauna kay Satanas? Sa likod na lang ako? Sabi, subukan nyo lang. In the name of Jesus Christ, kanyo. Ay baka mamaya, may gumawa sa Biblia yan. Yung mga 7 sons ba yon? Of Sheba. Sabi sa pangalan ng ipinapangaral ni Pablo, sa pangalan ni pinapangaral ni Pedro, sabi doon sa mga demon possessed, demonyo layas kayo. Yung demonyo, lumukso sa kanila Sila yung napossess. Lumipat sa kanila yung demonyo. Amen? Kaya ito ay higher calling. They are sent out. They nurture. Higher calling po ito. Okay? Diyan pa po ba tayo? Ang tawag po rito ay fivefold ministry. Okay? The purpose for the equipping of the saints. Na yung mga, hindi pag sinabing saints, hindi po yung patay. Hindi po yung ikinanonize o dineklara ng Roma. Ang saints, ang kailangan namang i-equip mo yung patay.
Alangan naman susulatan ni Pablo yung patay. To the saints in Rome, to the saints of Corinthians, hindi nila maririnig yun. Hindi nila mababasa yun kasi patay na sila. Ang saints po sa Biblia, tandahan ninyo, sa Biblia, buhay na sumusunod sa ating Panginoon. Ang tawag nila sa mga sumusunod kay Kristo at ibinigay nila yung kanilang buong buhay sa ating Panginoon. Naglilingkod po sila sa Diyos. Saints ang tawag sa kanila. Okay, so yun po yung pinaka-purpose. Okay, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, para maging matibay yung body of Christ. Yun sa fivefold ministry. Okay? It is God's sovereign will and plan for each chosen to be called an apostles, a prophets, an evangelist, a pastors, or a teacher. Ito ay God's sovereign will, plano, kalooban po ng Diyos at kanyang plano. Each is called for the purpose of the edification of the body of Christ. Okay, para pagtibayin po yung body of Christ, which is the church. So no one should compare him or herself to others or envy others. So walang pwedeng magkumpara sa kanyang sarili sa iba o kainggitan po yung iba. Alangan namang sabi ng daliri, naiinggit naman ako sa iyo, ilong, kasi marami kang balahibo. Di ba parts of the body of Christ tayo? Alangan sabihin naman ng mata, naiinggit naman ako sa iyo paa, kasi may athlete's foot ka. Di ba? Hindi naman pwedeng, wala namang inggitan. Yung bang parts of the body nyo, nag-iinggitan nyo? Yung bang parts of the body mo, sister, mas naiinggit yung kamay mo doon sa ulo mo? Di ba hindi? Oo. Parehas nating pinapaganda, parehas nating ini-exercise para maganda sila lahat, di ba? Oh, di ba? Okay, ganun din yun. Ako. Okay. Each must be happy for others because those who are called to the higher call are the results of intensive prayers and recommendation by the Holy Spirit. Ito kasi ay resulta ng pananalangin. Ito po kasi yung inudyok ng Holy Spirit. If we envy others, if we compare others, okay, to us, ay magiging ang tingin mo sa sarili mo, unfair naman sila. Pero sa totoo, hindi. Wala pong unfair. Amen? Wala pong unfair. Kasi ang Diyos ang pumili at ang bawat isa sa atin ay may gift. Lahat po ay importante. Ang tingin ng Diyos, kapag tumingin ng Diyos, importante tayo lahat. Kailangan lang maging matibay po ang church. Okay? Luke 6:12-13. At nangyari ng mga araw na ito na siya'y napasabundok, si Jesus Christ napasabundok, upang manalangin at sa buong magdamag ay nanatili siya sa pananalangin sa Diyos. At ng araw na ay tinawag niya ang kanyang mga alagad at siya'y humirang ng 12. So out of the 70 disciples, God, Jesus Christ, only chose 12 among the 70 of His disciples. Okay? Sa kanila na tinawag naman niyang mga apostol. Yung bang hindi mga napili, hindi ba sila importante? Kayo ang sumagot. Importante. Alam kasi ng Diyos ang capacity po ng tao. Okay? James 3:1. Okay, makinig tayo. Huwag maging guro ang marami sa inyo, mga kapatid. Yamang nalalamang tayo'y tatanggap ng lalong mabigat na hatol. Yan. Di ba? Mabigat na hatol. Oh, sa bawat namumutawi sa iyong bibig, dapat ayon sa salita ng Diyos. Kasi hindi dapat sa error, may spirit of error po kasi. Di ba? Okay. So mabigat na hatol. Mabigat na responsibility. Oh, pero hindi nakakatakot yan. Kasi nga, mayroong fivefold ministry na i-equip ka muna para hindi ka magkakamali. Bali-baliktarin mo naman yung Biblia, alam mo kung ano po yung katotohanan. 1 Timothy 5:22, malapit na po tayo. Huwag mong ipatong ng madalian ang iyong mga kamay sa kanino man. Hindi, huwag kang makaramay sa mga kasalanan ng iba. Ingatan mong malinis ang iyong sarili. So sabi ni Apostol Pablo, kayong mga
leader of the church, kayo mga pastors, huwag ninyong ipatong ang iyong kamay ng madalian, not too quickly. Kailangan tignan mo, busisihin mo, napasahan ba niya yung pagsubok, talagang nagagampanan ba niya yung kanyang responsibilidad, karapat-dapat pa siya sa fivefold ministry na yan. Tinitignan lahat po yan. Amen? Kasi sa Diyos, mananagot po yung leader. Okay? It is God who truly ordained. Ang Diyos talaga ang nag-o-ordain. It is the leader of the church anointed by God who appoints according to the gift of the Holy Spirit that's given to them, from which they are called. Okay? It is God who really ordained. Hindi yung tao. Dami mga ordination. Pero ang totoo, it is God who really ordained. Sa wikang Tagalog, ang Diyos ang tunay na naghahalal. Kahit na anong gawin ng tao, di mo naman maihalal yan eh. Sinakyan mo lang yung paghalal ng Diyos. Sinakyan mo lang. Pero ang tunay na naghalal ang Diyos. Ako nga ayaw kong maging pastor eh. Oh, for how many years? Nung nag-response ako, 50 plus na ako. Kasi ayaw ko talaga, pero Bible teachers, evangelist po ako, ang gift ko. Evangelist ako, kahit na Muslim, sinisharean ko. Wala akong sinishare. Kahit na manager, sinisharean ko. Evangelist po ako. Pero pastor, ayaw ko. Oh, pero nung isang araw, kinausap ako ng Diyos. Hindi ko narinig sa tainga ko. Narinig ko sa puso ko. Kalahin mo marinig mo sa puso mo, may tangay-tainga ba yung puso? Kaya spiritual po yan. Amen? So, yun po yun. Okay, malapit na po tayo. Huwag kayong mag-alala. You have chosen me, but I have chosen you and ordained you. Si Jesus Christ ang nag-ordain. Amen? Okay? And that you should go and bring forth and that your fruit shall remain. Ano pa? Last verse. Dahil dito ay ipinapaalala ko sa inyo na paningasin mo ang kaloob ng Diyos na nasa inyo sa pamamagitan ng pagpatong ng aking mga kamay. Ang pinaka